Hi guys, I'm Dad the Bacon at ngayon, titignan natin yung mga tumamang tsunami sa iba't ibang lugar sa mundo. Ito ay galing ulit sa Metaball Studio. Panoorin nyo yung mga videos nila sa YouTube channel nila, okay guys? Naka-flash dyan sa screen yung name ng YouTube channel nila. Oh, let's go! Ang standard na wave na tumatama sa mga beach ay nag-estimate ng mga 2 meters in height. Kung sa inches yun, mga siguro 78 to 79 inches. Ito naman yung tumamang tsunami sa Indonesia noong 2018. Ito daw ay dahil sa earthquake na merong 7.5 magnitude. Yung water na inabot o yung lawak na tinamaan ng water na to is more or less 1 kilometers inland. So ganun kalawak yung tinamaan ng tsunami na to. At approximately 6 meters in height. Maximum height yun guys ha. At noong 2022 naman, sa Hunga-Tunga, Haapay, tinamaan to ng tsunami at ito ay dahil sa major eruption doon sa Hunga-Tunga, doon sa may Pacific Ocean. So ito, kung kanina 6 meters lang yung approximate nung doon sa Indonesia, ito grabe, 20 meters maximum height. Grabe, ang taas na nun. Ito naman yung largest wave na surf ng human noong 2020. Ito ay nagkaroon ng world record. At si Sebastian Studner, ang Portugal, ang nakagawa nito. Ang nagawa niyang world record ay 26 meters maximum height. Sipin mo, parang tsunami na yung sinurf niya. Uy, grabe, lagpas na sa barko to ah. Ito naman ang tsunami na tumama sa Sumatra noong 2004. Ito ay dahil sa earthquake na merong magnitude na 9.1 to 9.3 magnitude. Ang energy daw nito ay parang 23,000 atomic bombs. So parang napakalakas siguro niyan kasi 23,000 atomic bombs. Unfortunately, may casualty dito. Umabot to ng 230,000 people in 14 countries. It was one of the deadliest natural disaster recorded in the history. At umabot siya ng approximately 30 meters maximum height. Ito naman ang tsunami na tumama sa Japan noong 2011. Ito ay dahil sa earthquake na merong magnitude na 9.0. Pag tumama talaga yung magnitude 9 pataas, sobrang taas talaga ng mga tsunami, no? So, yung water na reach na to sa inland o yung lawak na tinamaan ay may 10 kilometers. So, malawak yun, 10 kilometers. It was the world's 4th largest earthquake since 1900 and the largest in Japan since the modern instrumental recording began 130 years ago. Unfortunately, again, may casualty rin dito. Sabi nila, 20,000 people ang namatay sa tsunami na to. Ito naman, umabot ng 40.5 meters maximum height. Yung tsunami o yung taas ng tubig na tumama dito sa Japan. Grabe. 40 meters. Ulitin ko. Yung 2 meters, kung hindi ako nagkakamali, lagpas na ng tao. What more kung 40.5 meters pa? 'Di ba? Sobrang taas niyan. So kahit tumakbo ka, talagang aabutin at aabutin ka niyan. Ito guys, hindi ko na alam to kung totoong nangyari to. Syempre, ito yung mga speculations nila, yung pwedeng mangyari o yung pwedeng nangyari nung mga panahon pa. Pero sabi dito, 66 million years ago, 10-kilometer asteroid ay tumama sa Earth. At yung impact nga nito ay nagsimula ng tsunami. Hindi ko alam kung tama yung pagkakabasa ko nito is Chicxulub tsunami. The initial height ng wave could reach 1.5 kilometers. Ito ang computation niya na yung 1,000 meters is equal to 1 kilometers. So 1.5 is 1,500 meters. Eh ang sabi ko nga sa inyo, ang 2 metro lagpas na ng isang tao, 'di ba? So paano pa
pong 1.5 kilometers. Estimate height ng tsunami ay 100 meters. Grabe, ang taas talaga. Ito naman ang tumamang tsunami sa Lituya Bay, Alaska noong July 1958. Ito ay dahil sa earthquake at nagkosto ng paglaglag ng 30 million cubic meters na rock. At nung bumagsak nga yung 30 million cubic meters of rock, nag-create ito ng tsunami. At ang height ng tsunami na to ay maximum of 524 meters. So almost kalahating kilometro. Ang taas nun. 524 meters yung height. Height yun hindi yung lawak. Height, yung taas ng tubig. Nagkaroon din ng casualty dito. 5 people were killed during the tsunami. Grabe, ang taas. Oh. Ito naman ang nangyaring disaster sa Vajon Dam sa may Italy noong October 1963. Ayan, 'di ba? Nag-landslide. Nag-create ito ng tsunami, halos tsunami rin 'to eh. Parang flood or pagbagsak ng tubig. Isipin mo ilang ano 'yon, yung volume ng tubig na 'yon, tapos bumagsak from the dam. Nag-create ito ng 200 meter maximum height. O, parang tsunami na rin kasi pababa ng dam eh. At tinamaan nito yung malapit na villages at killing nearly 2,000 people in total. Ang dami pa rin casualty. Ito naman, sa Hawaii, sa may East Molokai Volcano about 1.4 million years ago. Again, wala pa tayo nung time na to, pero siguro ito yung mga sa studies nila, ito yung nakita nila. Nagkaroon daw ng landslide dun sa island of Molokai. Ang landslide na ito ay nag-cause ng tsunami na tinabunan yung nearby islands. At grabe, tingnan nyo to, 600 meters yung maximum height nito, ng tsunami na to. Ang taas nun, almost a kilometer na. Natabunan niya talaga yung buong island. The wave reached as far as the North America with the height that could exceed 100 meters. Grabe, ang taas ano? Umabot pa siya sa North America, from Hawaii to North America. Buti wala pa tayo ng mga panahon na to. And that's it guys. Grabe, ang ganda na naman na nagawa mo, Metaball Studio. At thank you sa paggawa ng ganito. At nakikita namin kung gaano talaga kalakas yung mga tsunami na tumama sa atin. Comment nyo guys kung ano yung mga naalala nyong tsunami dito. At i-share nyo tong video para rin sa kaalaman ng ibang tao. Kasi kala nila tsunami lang. Yung iba nakikita ko nagbe-video pa sa mga dalampasigan pag nagkakaroon ng lindol. Kala nila wala lang. Pero talagang nakakatakot ang tsunami. Sana awareness din ito para sa mga nakapanood. At pag nagkaroon ng earthquake, asahan na sa mga malalapit na dalampasigan na magkaroon ng tsunami at mag-ingat tayong lahat. Okay guys? Thanks for watching. Like nyo yung video at i-share nyo na rin. Tuturu!